Maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa kasaysayan ng pag-awit. Ngunit sino nga ba ang unang taong umawit sa mundo? Isang katanungan na mahirap sagutin, ngunit ating susubukang tuklasin. Wala tayong direktang ebidensya kung sino ang unang umawit, ngunit maaari tayong tumingin sa antropolohiya at arkeolohiya para sa mga pahiwatig. Isipin natin ang ating mga ninuno libo-libong taon na ang nakalipas. Ang pag-awit ay maaaring nagsimula bilang isang paraan ng komunikasyon bago pa man ang formal na pananalita. Ito ay maaaring mga simpleng himig o tunog na ginagamit sa mga ritual at seremonya, paliwanag ni Professor Arman ng may kaalaman at autoridad. Ayon kay Professor Arman, ang musika at pag-awit ay maaaring nagsimula sa mga simpleng paraan. Tingnan natin ang mga instrumentong natagpuan sa mga sinaunang lugar. Ang mga flute na gawa sa buto ay nagpapakita na mayroon ng kamalayan sa musika at melodiya ang ating mga ninuno. Ipagpalagay natin na ang isang babae, si Anya, ay nagpapatulog sa kanyang anak. Umaawit siya ng isang simpleng lullaby. Ito marahil ang isa sa mga unang anyo ng pag-awit. Si Anya ay umawit ng may banayad at nakapapawi na tinig ng isang simpleng, paulit-ulit na lullaby sa isang gawa-gawang wika. O kaya, isang lalaki, si Kai, ay umaawit upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kalikasan bilang bahagi ng isang ritual ng pangangaso. Si Kai ay umawit ng solemn at makapangyarihang tinig ng isang ritmikong awit na may temang kalikasan sa isang gawa-gawang wika. Mahirap tukuyin kung sino ang eksaktong unang umawit, ngunit malinaw na ang pag-awit ay bahagi na ng ating pagkatao mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay isang paraan ng komunikasyon, pagpapahayag ng damdamin at pagdiriwang ng buhay. Mula sa mga simpleng himig ng ating mga ninuno hanggang sa mga komplikadong awitin ng kasalukuyan, ang pag-awit ay patuloy na nagbibigay kulay at kahulugan sa ating buhay. Ang kasaysayan ng pag-awit ay ang kasaysayan ng ating puso.